Pilit ako ng take-off nahiya naman ako sa inyo. Baka sabihin nyo, bakit yung prelim midterm online activity. Sige, bibigyan pa rin kayo online activity. Kasi umiyak na si Segi kanina eh. Nahiya naman ako ni Segi. Sinabi na nga niya sa akin na uulit siya eh. So yung mga hindi ko sasagutan dito, yun yung sasagutan nyo. Ay, sir, pwede kami yung mamimili? Hindi. Bakit kayo mamimili? Baka piliin nyo yung madali. Kadalasan na sa dulo yung mahirap eh. Okay. So, number 1, gagawin na natin alternating current. Pero pag binasa nyo yung number 1, that is just like DC distributor fed at 1N. So, 2-wire feeder. 1 kilometer long, supplies a load of 100 ampere at 0.8 lag, 200 volts at its far end, and a load of 60 ampere at 0.9 lag at its midpoint. The resistance and reactance per kilometer, lead in return, so wala na times 2, is 0.06 ohm and 0.08 ohm respectively. Calculate the voltage drop along the distributor from the sending end to the midpoint and from midpoint to the far end. So 200 bar 0. So yung una natin is 100 ampere, 0.8 lag. Tama ba? Yes. Or baliktad? Tama lang sir. Baliktad? Ay, supply. Ang midpoint natin, hindi ito. Ang midpoint natin, 60.9 ampere. 0.9 lang. Tapos ito, 100 ampere, 0.8. So, 500 kilometers, 500 meters. 1,000. 500. Kasi 1 kilometer yung total. Tapos ang voltage natin sa far end, ito, 200 bar 0. Ito hindi mo alam. Pero hindi naman natin kailangan naman voltage drop lang. 0.8. So ano yung aking impedance? 0.8. 0.06. Last J 0.08 ohm per kilometer. So inaanap natin yung voltage na. So ito wala kang problema. Makukuha na natin yan. 100 bar lagging, di ba? Negative inverse cosine 0.8. Ito hindi ko alam. Tawagin ko yung I. So, gagamit ako ng Kirchhoff's current to. I is equal to 60 bar angle negative inverse cosine 0.9 plus 100 bar negative inverse cosine 0.8. So, yan yung I. Oh, negative kasi lagging, di ba? Lagging. So, ang voltage natin 134. 134. Ay, ano sir, rectangular ba sir? Rectangular? Polar. 3060. Negative 84.
Tama ba? 159.3060 bar angle, negative 32.7384. Yun yung dito. Tapos yun yung dito. Lagyan natin yung letra para hindi kayo makuluhan. A, B, C. Ano yung inanap natin? Calculate the voltage drop along the distributor from the sending end to the midpoint. So ito yun, VAB. So by Ohm's law, VAB is equal to I times 0.06 plus J 0.08 times 0.5. Okay. Bakit yung 0.5? Kasi 500 meters. So ilan yung sagot natin? volts. Okay, yan yung voltage drop ko sa AB. Okay, then kunin natin yung voltage drop ko sa BC. So hindi na I ang gagamitin ko. Ano na yung current ko? Ito. 100 bar angle negative inverse cosine 0.8 times 0.06 plus J 0.08 times 0.5. Ayan na yung inaanak. Tapos na tayo. Voltage drop lang. So, ano na nangyari? Naging complex na. Yung analysis natin, kung paano naman sila dito sa una. Kaya kung na-practice na kayo sa TC, wala kayong problema sa AC. Gagawin nyo lang complex drop. Number 2. Sagutan natin itong uli kasi baka sabihin nyo, hindi ko kayo bigyan ng oras sa pagpapacheck nyo ng docker nyo. Sagutan natin yung uli 2. Kasi Monday, ano tayo, di ba? Quiz naman tayo Monday. Nahiya ko sa inyo. 100 reverse cosine. May tanong ba sa number 1 bago tayo mag-number 2? Ay, sir, papawag isa Sir Lily. Ha? Dito si Sir Lily kasi sa lagi. Pag naging leading yung isa, gagawin mo lang positive. Balikan natin yung principle nyo ng seconds 2. Magiging reverse cosine lang. Diba? Kailan yung, ano yung ibig sabihin ng C? Capacitive. Or ito yung leading natin, diba? Ito, lagging natin or inductive load. So, ang mangyari dyan, current, Lead voltage. lead voltage. Pag capacitive. Current plus voltage pag inductive. So, palagi inuuna mo yung I kesa doon sa I. Then, yung iba, sinasabi nila na E
tinatandaan nila. So, yun lang yung kailangan nyo tandaan. So, leading tayo pag capacitive load. Lagging tayo pag inductive load. Pero, ang madalas, lahat ng motor nyo lagging. Kaya, wala kayong nakitang motor na sinabi 0.9 lead motor. Diba? Palaging 0.9 lag na motor. Kasi anong rason nun? Kasi ang motor may windings. Ang windings, balikan natin yung principle natin sa inductance, is may coil, kaya nagkakaroon ka na inductance. So yun. Okay? Okay, number 2. Ano nangyari sa number 2? Parang kagaya rin nung kanina, ginawa lang nating tatlo na yung load natin. So, hinanap nyo yung voltage drop at saka yung voltage support. So last example natin. So, 250 volts yung umpisa. So, ang sabi, meron tayong 200 meters. Tapos yung kasunod, 100 meters. Ngayon yung ulit, 200. 50 ampere. Unity. Ito, 100.8 lang. 50.6 lang. So, hinanap natin ano yung voltage drop, ano yung voltage support. Lagyan natin ito ng I1, I2, saka I3. So, ano yung I1 natin? I3. 50 para ang negative inverse cosine 0.6 naman. Ano yung I2? Gamit tayo ng KCL. I2 is I3 plus 100 bar negative inverse cosine 0.8. Ano yun? I2 sir. Para tayo ng review ng circuits nyo, ha? Then yung ulit, I1, I2 plus 50 or 0. Kasi ano ba ang inverse cosine ng 1? 0 degrees, di ba? Then, lagyan natin ng mga pangalan, ay lagyan natin Ohm's Law. Voltage drop. Yung value natin, total impedance, di ba? So, gagawin ko ay 0.02 plus J
0.04 divided by 500. Bakit ko dinivide ng 500? Para makuha ko yung per meter. Okay, total na yan. So, walang times 2. Ang gagawin ko times 200 times I1 plus 0.02 plus J 0.04 over 500 times 100 times I2 yung kasunod naman plus 0.02 plus J 0.04 over 500 times 200 times I2. Okay, para hindi tayo mahirapan sa gagawin ko mamaya, kunin ko isa-isa. Kunin mo natin isa-isa na. Kasi equal yan saan? Okay. So ito yung aking A, B, C, D. So equal to saan? BAB. Equal to saan? BC. And equal to saan? CD. Gagamitin ko kasi yung value niyan mamaya. Pag kinuha ko naman yung ABL kasi gusto ko makuha yung voltage at the far end, diba? Ilan yung B-drop? Sige. Yung 80 nga. 3.3752 bar angle 31.4295 Plus 1.32. BC yan. Tapos 1.32 97. bar angle 21.16. 12. plus Dapat po rin siya. 0.89 Tama nga. 0.894. bar angle 4 bar angle 10, 304.8. 48 siya. so ilan yung voltage lang? 5.5461 bar angle 20 5461 ay 6 na pala 4.6 5.4. bar angle 25.64. 1. 10. 10. so yan yung ating voltage drop. Yan yung total.
Now, para makuha niyo yung Reading ko. voltage dito, hindi mag-KVL ka. Kung gusto mo pahirapan yung sarili mo, mag-KVL ako bawat isa. Pero pwede ka naman yung diretso. Diretso. So, by KVL, voltage sa T is equal to 250 or 0 minus voltage drop. So, ilan yung voltage natin sa T? Kasi pag ginawa mo yan, ginawa mo yung sa B, ginawa mo yung sa C, parehas lang yun. Tama pa rin yun. 245 or 20 bar angle Negative 0.5612. So, ganyan lang mag-solve ng distributor pag alternating currents. Fed at 1 Okay? Pag ginawa natin 3-phase, ano mangyayari dyan? Didivide natin ng square root of 3. Bakit natin didivide ng square root of 3? Kasi per phase analysis tayo. Bali lang yung 245.2020. Mali daw to. Opo. Bali 245.011. 0. Sige nga, check natin. Baka yun sa'yo yung mali. Tama. Hindi, siguraduhin lang natin. 011 sir. 0-1. 245.011 011. 8 bar angle. Tama na yan. Okay. Ayan. Okay. May tanong so far sa AC. Oh, pag nag-quiz tayo, kaya. Hindi pa sir. Kaya ni Masman. Isa pa. Okay, sige. Kopyahin nyo. Then, Monday, quiz tayo. Balance sir. Yung balancer sa booster. Friday, kung makapag-experiment tayo, experiment ko hindi. Kakain mo. Discussion na tayo. Ilang items, sir? Tapos saka ako mag-iisip kung ano yung gagawin natin para doon sa nawala natin experiment. Ilang items, sir, yung please? Ilan gusto mo? 4. Okay, so 4. Dami naman nun.